pulong ang tagsa-tag sa Lord God, magusog, kag mahimaya ang imong ngalan, Amay. Salamat, O God. In the name of Jesus, we pray. Amen. So, dalayawon gid ang ngalan sa Ginoo. So, ang akong nga verse, tungod nga Father's Day, ano big title sa aton nga message. 81. So, kapati ko nga ang isa ka amay, kapalangga man. Amen? Kaya ang atong Diyos is gugma. Amen? So, ang atong title, The Father's Love. Ano ang pagpalangga sa isa ka amay? Kay tungod Father's Day, subong. So, ginapangabay tanan na tatay na magsulod, ka magpungpo para pabinag-binag, kung ano ay han kadako kani ang pagigugma sa isa ka amay sa iya nga kabataan. Hindi na siya kabataan, kundi sa iya man nga asawa. So, ang pulong makita sa 1 John 4:8. May mga Bible, malaki ka dira. Let us open our Bible, 1 John 4:8. Kay ginahambat, whoever does not love does not know God. Because God is love. Kasi sa Hiligaynon, ang bisan sino nga wala nagahigugma, wala makakilala sa Diyos. Kaya ang Diyos, gugma. So kung wala ka nagahigugma, wala mo nakilala ang Diyos. Kaya kung wala mo nakilala ang Diyos, wala kita ga igugma. May mga balansyagon, bala kita, do we have feelings? Amen. Are we in love? Amen. Ang babangtot, kay sino kita in love? Jesus, are we sure? Base sa atong bana, sa atong asawa, pamilya, utod, isa sa atong mga crush. Sino diriya may mga crush? That everyone has a feeling, kagapatigid ko, nga tagsa-tagsa, gabat siya, bigyan sa paghigugma. Kung nakabat siya ka na sakit, bukod silingon, gagagugba-gugba ka na. Ang balay mo tupad, gagugba-gugba ka na. But sino ay hanina, or sino ang may pinakataas, gagugba ang imo atagal. But what is love? Ano ba ang love? Love is a strong affection or feelings, attachment, attractions towards other people, and involve care, intimacy, and positive feeling. But in the Bible, love is kind, patient, does not envy, does not be boast or proud, does not dishonor others, not self-seeking, not easily angered, not delighted in evil, rejoice in truth, always protects, always preserves, always trusts, always hope, and always perseveres. So may mga kinalain-lain na different ang love. In the Greek word, first is agape. In the Greek word is, love is agape. It's not feeling. Hindi siya yung feeling. But kanina, ang explanation, love is feeling. It's not a feeling, but profound. When we say profound, dalog nga balansyagon. An active choice. Nga ang choice ang love. Kaya nga, it's our choice kung sino ang atong nga palanggaon. Laway man na, gwapo man na, tutot man na, tambok man na, it's your choice. Kaya mo na yan, itudlok sa imudughan, especially kung ako inabinhatag sa Ginoo. And when you choose, there is a commitment. So, biska na nung inaway, upod kitayag-yapod. Wala na yan, it's your choice, and there is a commitment. And love is a selfless love. When you say selfless love, wala kaya kapaminsan sa imo lang. Kundi mas labaw ang ginapinsar naton sa iban or sometimes ang
sang isa ka amay, ang iya kapagpalangga is very selfless. It's not selfishness. So a selfless love associated with love God for the humanity. Eros, the second is Eros. Passionate and sexual love. There is a intimacy in this love. How about the philia? A friendship love. That's why may mga friends kamo. Kaya ina friendship, ina love is a friendship love. And the last is storge, a familial love and affection between children and parents. So, amunikali, ang pagpalangga na sa isang kapamilya, ang ginatawag nila nga storge love between the family and the children. The first epistles in the John is the first epistles of Johannes of the New Testament. The book of John is about more focus about the love of the Father. Amo ini nga ang book na ginpilit ko ay ginhatag sa aton sa Ginoo is the book of John. The fellowship of the Father through Christ to His children. So when we say fellowship, in the Greek word is something holding in something. Example, may kinakaptan ka. Hindi, everybody say this one. Ang nakapot sa mic, this one. So siya ang na-hold para ang mic hindi mahulog. Amo na sa ginatawag nga fellowship. It means together, joining, sharing, or sometimes participation. Ano ang participation sa sini? To hold the mic. Para kanta niya ang mic. Para hapos ko sa akon na maghambal na hindi na magkapot sa mic. So may participation with galing, hindi lang isa. If you're just only one, wala na sang participation. Kaya ikaw lang isa. Paano mo i-share ang imo love towards others? So dapat duwa ka mo para galing ang love nga ina may participation. So what is participation to our Father? So anong participation or fellowship towards sa aton amay? Sharing our love. How we share our love to our Father? By praise, by worship, by prayer. Most especially, to show your love to the Father is by obedience. Obey to the Lord. Wala sing pagpalangga if you are not listening or obeying to the Father. And next, sharing our commitment, our faith. Without faith, there is no Jesus participations. Without love, no relationship to the Father. So that's why ang hambal, love is God. Kaya ang gahugpong sa tanan, ang dako gali na participation sa tanan is ang pagpalangga sa Ginoo. You cannot say, thank you Lord, without the love to Jesus. Amen? Amen. So in 1 John 4:15-16, whoever confesses that Jesus is the Son of God has God living in them, and they in God, and that God is love. So those who live in love, live in God, and God in them. So basahon ko sa Ilonggo para mas maintindihan, 15-16, ang bisan sino nga nagatuad nga si Jesus amo ang anak sang Dios, ang Diyos nagakabuhi sa iya, pag siya nagakabuhi sa Diyos. Kag kita mismo nakakilala pag nagatuo ang Diyos nagahigugma sa aton. So kung wala ta nakilala si Jesus, hindi ta mahambal, nagakabuhi ta or hindi ta mahambal na may gugma. And without Jesus, there is no faith and there is no love. Everyone believes that Jesus is the Christ, is born of God. And everyone who loves the Father, love His children as well. Makita sa chapter 5, verse 1. Basahon ko sa Ilonggo, ang bisan sino nga nagatuo nga si Jesus amo ang Kristo, anak si Jesus amo ang Kristo, anak sang Dios, kag ang bisan sino nga nagahigugma sa amay, nagahigugma man sa anak. So palangga tabalang aton mga tatay. Amen. So palangga ta aton tatay, kung silingon kilala ta aton tatay. Amen. Amen. So kilala ta aton tatay, kung silingon nakilala man ta sang aton nga tatay. Kag ginahigugma
man sa imo nga tatay. Pero pagangkot, what is the father's love? Ano naman niya ang pagpalangga sa isa ka tatay? Ang hambal nira is a deep and wide long understanding. Daw dagat na siya kuno. Nato, sino ka paligo sa baybay? May dalong wala. Ang pagpalangga sa isa ka tatay, pariyo sa dagat, kadalong, kagkalapad. Nakita niyo baybay? Dalong na lapad pa. Hindi matutungan ang pagpalangga sa isa ka tatay, kay pariyo sa dagat. Malabot yung dagat, hindi? Hindi matungkad. So, hindi matungkad. Kaya in 1 John 3:1, tulupang danyo kung daw ano ang pagigugma sang amay sa aton. Ang iya gugma, shadow ka, dako. May mo na naghambal. God is omnipotence. Sa malabing omnipotence. God is omnipotence. God is omnipotent. Hindi na sampot. Omnipotence. It means God is powerful. Amen? Only God is powerful. In the parable of prodigal sons, sa prodigal sons, kabalo ko sa istorya sa prodigal sons, isa sa mga dako na illustrations is the story or the parable of prodigal sons na makita sa Luke chapter 15, 11 to 32. I will make it short. A father has two sons. Ang tatay may duwa ka bata, and the youngest son asked his father to give the inheritance. So, ang isa ka manghod, ang tatay may duwa ka bata. Ang isa, ang manghod, nangayo sa iya tatay. Ang baliya tay, dahil ano yung akon mana, ang akon parte sa kayamanan mo. The father divided it into two. So, gitunga sa tatay ang mana sa isa at sa manghod. And he gave lovingly to his youngest son. So, inahatag sa tatay sa manghod ang iyaya nga mana. The youngest son wanted to explore, to be free, and to enjoy spending his inheritance. So, kay naapon ko na sa manghod ang iya nga mana, naglakat siya, kag nag-explore do si Dora, explorer siya, kung hindi siya nga lugar, nagkalalabot, kag nagpakal-bakal, kag nag-enjoy, kag naging free siya. So, until the severe famine. Ano sa isang severe famine, tigulutong. Sinuli ka ba siya? Gutom. Amen. Wow, gutom na sila. Pamati, kung nga anong natabo. Until the severe famine came, he lost all his inheritance. Nadula ang tanan niya kwarta na ubos. He has no choice but to apply a job. But sadly, wala siya sinay maubrahan. Until his last option is to work to the fields. Kung wala ka katapos eskwela, ano ang imuubrahon para mabuhi? Ano ka sa dagat, mangisda or isa, maubra sa uma. So, ang available na job para sa iya is manguma or magbantay sa baboy. Until his last option is to work in the fields, feeding the pigs. Because of severe famine, there is no food. He was very, very hungry. While looking the pigs, he wanted to eat the food of the pigs. Tungod sa tagutom, wala na sa choice, samtang ginapakaon niyang baboy, gusto niya man, dumaupod na lang sa kaon sa baboy, yung wala na sa sang pagkaon. So, kung isa mag-enjoy katulong, may consequence din gali. And he realized, how many servants in my father's house? Ano kuno kadamo ang iya mga muchacho dito, mga ubra, pero siya ya, servant sa isa ka baboy. More enough food, but here I am, starving and working in the fields. Damo pagkaon sa ila balay, kompleto damo sila tagapag-alaga, pero siya ya, nagakagutom, kagaubra, at ipan sa baboy. He decided to go home in his father's arms and ask forgiveness. So, nag-decide siya na mag-ulit na lang sa ilabalay, biskan ano nga obra, batunon niya, magbalik lang to sa, ay mas maayo pa nga obra siya sa ilabalay, kaysa iba niya lugar. So, in verse 18, hambas ang hambas ang bata, Father, I have sinned against heaven
and before you, I am no longer worthy to be called your son. Abalyan ako sa lako amay, hindi ko takos sa imo atubangan, kag sa amay sa babaw, imuha na lang ko as your servant. Treat me as one of your hired servant. Para mapatawad siya sa iya tatay, makakso niya ang iya authority as a son. Mapahimo na lang siya servant. But the father said to his servant, bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. Ano sabat sa iya tatay? Itawag niya ang servidura. Ibayo sa pinakanami, pasok-suki siya, tagay sa singsing sa sapatos ang pinaka-the best. Kung ikaw makasala sa inyo balay, ginabakolay. Ang hambalas ng tatay sa prodigal son, kuwain sa pinakanami kabayo, singsing, sapatos, pasok-suki, kag ipaihaw ang pinakatambo, kag magka-celebrate ta. Kaya ang akong bata nga nadula, nag-abot na. So kung nadula, amo ginapangita, ang kamo sa inyo tatay. Amen. Praise God. Ka-celebrate man kamo kung may sala. Wala. Pero ang father is ang prodigal son. Ka-celebrate. Ang pamangkot, sino niya tatay sa prodigal son? Nga agi na-celebrate yan niya. Because only the Father in heaven can make that. Amen? Kaya ang nagpusoon sa amay sa langit, shadow ka namin. Ara ang mukha sa Diyos. Amen? So ang Father's love, tuwalang ihatag mo for the last time. Unconditional love. When we say unconditional love, wala limitation. There is no limitation. No condition. No expectation. Iskansin o pa kita, wala, may hinalantaw ang aton amay sa langit kung makasasala bala kita o hindi. Amen? Palangga sa gyapon sa amay ta sa langit, biskan damo ta sala, wala nagapamati, biskan sometimes we are broken, but our Father in heaven fix us. Amen? Biskan damo na ta failures, pero ang Ginoo nagahatag gyapon sa solusyon. And sometimes, puot naman hindi, we are greedy. Payo sa prodigal son. We are greedy, not just only in money, but sometimes in position. Ano man subong ang position mo? Maybe, ano man ina, you are greedy to achieve higher. But sometimes, as the Lord, kung pinabala, gusto na sa Ginoo, na ina-position, ihatag sa aton. It's just only the positions, but sometimes power. Sometimes, the greedy, kaya gusto na mag-leader, pero isa, hindi naman mahimo. Kaya kung may sala ng isa, tuduanay na. So sometimes, we are greedy sa mga positions, kag power, but always remember na God is powerful. Siya lang ang may authority sa tanan niya, ikon. And sometimes, we are selfish. Mga ayaw doon say, mo ito pa, hindi mo pagaan, nilipap, kaya tayo ihatag ang lollipop na ginapangayo sa imo friend? Kaya hindi? Ang lollipop? Kaya. Well, praise God. But our Father willing to give His only Son. Sino ginhatag sa amay para maluwas kita? Jesus. He sacrificed. Palangga ni God si Jesus, pero ginhatag niya ang iya bugtong mga anak just to save us. And second, a forgiving Father. Ang isa ka amay, masyado dasig magpatawad, wala gadumot. Forgiving love, the act to let go of anger. Ginabuyan na dahil sa amay, kumaki ng iya, maaki ng isa ka amay. Buyan niya na nga, kinanglan niya patawaro ng iya bata, or else pakulon niya na makulon. Para ma-maintain ang good relationship sa isa ka bata, sa isa ka amay. Dapat ang isa ka tatay, forgiving man sa iya nga bata. Forgiveness. Because forgiveness is a choice. Kung hindi ka magpatawad, imo na yung choice. Amen? Pero kung hindi ka magpatawad, you will suffer sa ginatawag na without peace, without joy, without love.
Kung wala ka gapatawad, then makuta kaugalingon naton. Gapalangga balang kita. Kaya ang amay sa langit, palino sa ginimo iya nga parable, sa prodigal son, ipakita dira nga ang isa ka amay, wala naga alitutbot or gadumot sa isa ka bata. Ga-forgive siya dayon, gapatawad sa dayon. Iskan ano pa ginubos pa sang bata, ang iya nga mga prepare para sa iya bata. Ginko, ano wala kang sakit, bansyagon, nga kwaon mo na imo mana sa imo tatay, then na-fail ka dito, umalik ka. Pero ang amay, ready, magbatos. Amen? Because he loved his son. He wanted to restore the relationship. What is the moral in the lesson sa prodigal son? Follow the father's love. Wala sa pinakanami nga sundon nga pagbalangga ang pagbalangga sa Diyos. Amen? Wala kondisyon. No, love without condition. Without questioning. Kaya yung ibalang buhihon. Maihatag dito sa sako nga balay. Maihatag sa sako nga kwarta. Wala question. Kung siya yung ginhatag sa Ginoo, siya. Amen? Kaya kung siya na ginhatag sa Ginoo para sa imo, ano pa nakapigado, ano pa na iya nga mga problema, malampasan yung hitaya galing. Amen? Kaya ang father o ang isa ka tatay, wala nagasala sa paghatag sa imong partner. Kaya ang unang participation sa isa ka bana, sa isa ka asawa. Kaya ang participation sa tatay, for me, na secure na ang kabuhi sa iya bata, maayo ang dangtan. Amen? In 1 John 4:10, this love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice to our sins. Pasahon, pasahigay nun. Amo ini ang gugma. Hindi tungod kay nagahigugma kita. Doesn't mean that we love or we feel love, kita na ang gahigugma. Pero ang hambal sa Bible, hindi tungod nga kita ang nagahigugma sa Diyos, kundi ang Diyos, amo ang nagahigugma sa aton. Kahambalan ta, I love you Jesus, I love you Father. But let us, pamakuton ta, kawalingon ta. Ang inahambal ta bala, pariyo sa aton ginahimo. Nagapamati bala kita sa instruction sa Ginoo sa aton kabuhi. Kung wala tagapamati, wala gugma. Kaya ang Diyos lamang ang nagahigugma sa aton, despite it is bumol kita sa pagtawag sa Ginoo sa aton. Amen? Kundi ang Diyos lamang ang nagahigugma sa aton, kay nagpadala siya sa iya anak. Ano ang dako ng testimony na ang Diyos gugma inhatag niya si Jesus para maluwas kita. He sacrificed His Son, His only Son, nga makita sa John 3:16, para ihatag, para luwason kita. Deserve bala ni Jesus na ilansang sa cross? Hindi. Pero tungod sa gugma sa isa kaamay, inpalansang ang iya bata sa krus. Ano ka sakit na makita mo ginalansang sa krus mo bata or prisuhon mo bata, wala man ang sala. Amen? Plantidan, droga, in-priso. Ano kasakit matyagon sa isa kaamay ina? Pero, ang Ginoo, wala. Nagduwa-duwa. Ginhatag ya. Kaya palangga ya kita. So, kung may sundon ta, na pagpalangga, iya lamang sa Diyos. Kung ikaw, isa ka amay, nga mapinatawaron, nagwala ka question sa kabilidad sa isa ka bata, ano man ang makita mo, ikaw ang amay nga ang imugugma pariyo sa Diyos na buhi. Amen? We cannot pay the sacrifice sa Ginoo. Amen? Pero mapasalamatan bala naton ang sakripisyo sa isa ka amay sa langit. Amen? Handa bala kita magsakripisyo para sa atong Diyos. Amen? Paano? Sa pagpadayon, sa pag-alagad sa iya. Amen? Hindi ta kinanglan magpalayo sa Ginoo. Ay kung magpalayo ka sa Ginoo, wala na sa gugma ang Diyos na makatag. Amen? Hindi ta mabatsyagan ang gugma sa Diyos kung layo. Ang iyang gugma siya do kadako. Pero isa, kita ang napili kung ano nga gugma ang gusto ta ang puno. Amen? Ako ta, let us evaluate atong self. Ano ba na Lord ang kaya uwian para sa imo, para mapakita ko ang gugma ko para sa imo.
Kaya mo mag-sacrifice even your lifestyle. Hindi na ako mag-TikTok, Lord ah. Hindi na ako mag-skirt, hindi ako mag-crop top. Hindi ko magsunod kay Kaloy. Sundo na kay Lord. Nga matutong, presensya, kung ano kagailis, you bring the presence of the Lord. You show the presence of the Lord. So stand as a child of God with full of authority that God is with me because God loves me. Kabay nga tagsa-tagsa, nagakalipay subong, nagtindugan niya, we are the children of God. And my Father loves me, who I am, even though I am broken, I am a failure child, but in front of the eyes of my Lord, I am a special child. So let us mag-pray kag magadayaw kita sa aton Ginoo. Pinapangabay ito ang special number to prepare after the prayer. Come here lang ga. Magkanta, let us sabayan tang iyang kanta kung kabalo. Kag pagasundan ta sa kambahanon nga mahal na mahal kita Panginoon. Let us proclaim our love to the Lord. Kagabay nga hindi lang proclaim or declare, kundi ipakita taman ang aton pagigugma sa amay ta. Kaya ang aton amay nagahigugma sa aton. So mag-pray ko at sila magakanta sa pagkatapos. Hallelujah, Jesus.